Ayos o. Palagay nyo dyan. Baka naman tinapa. O diba? Yun ang tamban. Ito ang galunggong. Eto na, ayan. Para 2 kalahating oras na natin binabad. Kita nyo, sabi sa inyo eh, napapalabas ng brine water ang mga dugo-dugo eh. Ayan o diba? At saka pansinin nyo, nagiging mas makintab ang isda pag nababad sa brine water. Yung malamig-lamig. Oh, ganda nitong isa, buntis. So ayan, sa paghuhugas naman ng isda, ano lang natin, yan ang sa running water ang hasang, yung mga dugo-dugo maalis yan. Yan. Okay na yan. Tapos yung katawan, rub lang natin ng slide lang. Ganyan din yan. Ganyan lang yan. Ensure lang natin na malinis ng dugo. Alright. And then, pag nahugasan na natin lahat ng isda, okay, ready for brining na yan. Aywa, goods. Tayo ng timpladong brine water na let's say half kilo ng asin sa 1 litro tubig. Ibubuhos natin dito. Ayan. Tapos kalog-kalog, shake lang natin ng konti para mag-mix na yung tubig. Ayan ha. So ayun, na-estimate na natin 4 na litrong tubig ang gagamitin natin para maibabad ang mga isda natin. So 1/2 cup per liter. So ito, meron tayong 1/2 cup. Pagawin natin yan. And another. So yan, another 1/2 cup. Yan. Okay, nakapagbuhos na tayo ng dalawang 1/2 cup. So that's 1 cup. And then buhusan natin ng isa pang. Okay, natunaw na yung ating mix na brine water. Buhos na natin yan sa ating mga isda. Ayos na rin lumubog lang yan, sakto na yan. Ang purpose nga pala ng brine water, yung timpla nating tubig asin, dual purpose yan. Unang-una, para maglasa ang asin, at pangalawa, para mas mapalabas yung mga dugo ng isda, para mas mawala ang lansa. Yan, cold water, normal tubig lang sa gripo, hindi warm ha. Maganda nga lagyan natin ng asin, pero ice, para hindi mabilis ang pag ano ng isda. Kung tayo ng ice, lalagyan natin ng ice, kahit cube ice lang pwede na. Alright, shake lang natin yan, kasi yun muna natin binuhos yung walang timplang asin, tubig. Ayan, sa ibabaw yung may asin. Ayan, may shaky lang yan. After 30 minutes, shake natin ulit. Goods na yan. So nilagyan natin ng konting ice cubes para hindi mabilasa ang isda agad habang gina-brining, para presko pakiramdam nila. Ikaw ba namang ibabad sa mainit na tubig, anong magiging pakiramdam mo? Diba? Yan natin ang magandang mga isda. Alright. Eto na, ayan. Para 2 kalahating oras na natin binabad. Kita nyo, sabi sa inyo eh, napapalabas ng brine water ang mga dugo-dugo eh. Ayan o diba? At saka pansinin nyo, nagiging mas makintab ang isda pag nababad sa brine water. Yung malamig-lamig. Oh, ganda nitong isa, buntis. Ayan, ang ating laki nitong galunggong na to. Galunggong ba to? Hindi, naligaw to ha. Parang ano to eh, mackerel. Aywa, may naligaw na mackerel. Ito, galunggong natin. Ayan, etong ating hasa-hasa. Uunahin natin isa lang sa steamer ang mga galunggot at saka tamban. Tapos susunod naman itong mas malalaki,
steam lang natin to sa mga 15 to mga ganon, 15 minutes. Ito mga tamban at galunggong. Ay wah, kuha tayo at isasalang na natin. Ayan, malapit na mag-steam ang ating steamer. Tray lang ang ginamit natin, hindi tayo gamit na steamer. Ito para mapapatulo natin pagkuha natin mamaya. Inuna natin isa lang ang mga tamban sa taba. 2.5 hours binabad sa ating brine water. Yung iba, tagalin natin ang pagbabad, mga medyo malalaki yun. Yung mga hasa-hasa at tambakol. Ay, sorry. Kulingan. Alright. Steamin natin to ng mga around 15 minutes. Tapos patutuluin, i-drain, and then after ma-drain mga 30 minutes or something, 1 hour, isasalang na natin sa ating smoker. Ayos ba? Okay. Unang salang. Check naman natin ang ating ini-steam first batch. Okay na to. Almost 20 minutes nating ini-steam. Ayos. Saktoy lang natin 20 minutes and hanguin natin. Magsasalang tayo ng second batch. At ito naman ang ating first batch. Lamigin lang natin ng 15 minutes. At pwede na natin isalang sa smoker. Kito. Yan ang ating smoker na baka. Pinatong lang natin yan sa concrete tubes. Yan ang ating mga concrete tubes. Ito naman ang ating gagamitin sa pang smoker. Lata lang ito ng Milo na binutas-butasan ko sa gilid saka sa ilalim para sa baga. Ayan, babaga na. Kailan tayo ng handful load chip. Kita nyo, usok agad, di ba? Wow, smoke na agad. And lalagay natin itong ating parilya. Wow, yes, ating parilya pa. Yung init, usok ang sumingaw, pero yung diffused. Ako, mamusok. Okay. Kaganan lang natin ng bato. Hindi gaano lalabas ang usok. Ang kwarpos ng bato na yan. Ating chicken. Hango na pagka okay na. Yung usok pa ba? Okay, nice. Ayos oh. Palagay nyo dyan. Baka naman tinapa. O diba? Yun ang tamban. Ito ang galunggong. Itong ating second batch. Sa susunod ng pagkakamada. Kaya muna natin umusok. Ito ang kinalabasan ng aking tinapa. Mekos, galunggong, hasa-hasa, tamban, tilapia,
at bangus. Ang sablay na bangus. Kasi bakit sumablay? Dapat pala sa kawali na malaki magpakulo para madaling sandukin at wag na wag i-overcook. Pakuluin muna ang tubig at pakuluin sa alagay ang bangus at tilapia not more than 10 minutes and then hamuin. Nasobrahan. Okay lang yan. Next time again. Diba? Mukha bang tinapa? Amoy tinapa. Ito naman ang final result ng tulingan at mackerel. Mackerel, hasa-hasa, tulingan. Ay, grabe. Mapagod maggawa ng tinapa. Uulit pa ba? Next time, manok or duck naman ang aking itatry.